sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ikinatuwa ang resulta ng Okta Research Survey na nagsasabing 85% sa mga Pilipino ang naniniwala na nasa tamang direksyon ang Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Hataw Balita. Pangulong Marcos Jr. may ilang pangalang tinitignan na maaaring maging kalihim ng Department of Agriculture. Hataw Balita. Mga health expert, inirekomendang hindi pa rin ititigil ang pagsasagawa ng COVID-19 testing at pagbabakuna kahit aalisin na ang public health emergency sa Pilipinas. Hataw Balita. Senator Ronald Bato de la Rosa iginiit na kasama ang kababaihan sa panukalang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC ng gobyerno. Hataw Balita. Ilang mambabatas, hinimok ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na repasuhin ang pagbabawal sa pagbebenta ng imported pink salmon at pampano sa mga palengke. Hataw Balita. At PBBM nababahala sa posibleng pagtaas ng singil sa kuryente bunsod ng temporary restraining order na inisyu sa power supply agreement sa pagitan ng Meralco at South Premier Power Corporation. Hataw Balita. Una sa ating mga umahataw na balita, ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research na nagsasabing 85% sa mga Pilipino ang naniniwala na nasa tamang direksyon ang Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon sa Pangulo, importante ito para sa kanya dahil dapat anyang maramdaman ng mga Pilipino na pinagsisilbihan sila ng pamahalaan. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. It's, of course, very encouraging that people think that we are moving in the right direction. Also, specifically, I haven't been able to study it really, but nakita ko yung it crosses demographics. The number is more or less the same across the demographics. So that is important to me because every class of society must feel that they are being served by the government. And with that kind of statistic, then it looks like we have at least that we have made the government felt at every level of society. That's what's important to me. Ginawa ang nasabing survey mula October 23 hanggang 27 sa 1,200 mga respondents. Hataw Balita. May ilang pangalan nang tinitignan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng magiging susunod na kalihim ng Department of Agriculture. Pero sa ngayon, hindi pa masabi ni PBBM kung ilan ang nominado dahil pabago-bago anya ang bilang. May nawawala at nadaragdag kasi sa listahan. Pero sa ngayon anya ay may nais pa siyang magawa sa departamento bago niya ito bitawan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Actually, I have a schedule, I have a timetable for that. There are certain things that I would like to achieve before leaving the department. So, hindi pa tayo nandun. But of course, maraming lumalabas na pangalan. Tuloy-tuloy ang pagtingin namin. Hataw Balita. Nagsimula ng Estados Unidos at ang Pilipinas na talakayin ng isang civil nuclear cooperation deal. Ito'y bahagi ng pagsasaliksik ng pamahalaan ng mapagkukunan ng alternatibong enerhiya at kuryente sa Pilipinas at tugon na rin sa climate change. Ayon kay Executive Director Carlo Arcilla ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI, zero ang waste emission ng nuclear power plant kaya makakabuti ito sa kalikasan. Hindi gaya ng paggamit ng coal, oil o gas power plants, walang inilalabas na carbon dioxide ang nuclear power plant. Kung matutuloy ang operasyon ng Bataan Nuclear Power Plant, nasa 620 megawatts na kuryente
ang kaya nitong isupply na makapagbibigay ng kuryente sa ilang parte ng Luzon. Para masuplayan ang buong bansa, kakailanganin ng pamahalaan na magpatayo pa ng karagdagang nuclear power plants at malaki ang maitutulong ng Civil Nuclear Cooperation Deal para ito ay maisakatuparan. Interesado rin anyang South Korea, France at China na makipag-ugnayan sa Pilipinas para sa nuclear energy o nuclear power plant sa bansa. Sa huli, nasa Pangulo at Department of Energy ang desisyon kung itutuloy nito ang negosasyon sa mga nasabing bansa. Hataw Balita. Balitang COVID, inirekomenda ng mga health expert na hindi pa rin ititigil ang pagsasagawa ng COVID-19 testing at pagbabakuna kontra sa sakit kahit aalisin na ang public health emergency sa Pilipinas. Gayun din kapag formal na ring ideklara ng World Health Organization na endemic na ang COVID-19. Pakinggan po natin ang magkakasunod na pahayag ni Dr. Alitea de Guzman, Director ng DOH Epidemiology Bureau, Dr. John Wong mula sa Epimetrics Incorporated at ng infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante. Dapat na bang i-declare natin na tapos na yung public health emergency? And that will actually equal to us saying na, from pandemic, endemic na kasi si COVID. Hindi titigil ang pagtetest because we need to conduct confirmatory testing for purpose of surveillance. Government should still offer the vaccination for free and still motivate people to get vaccinated, especially for the primary series. Second is not as a mandate, but government should still continue to encourage people to mask. It's an easy thing to do naman so why wouldn't you do it to protect yourself and to protect other people? That doesn't mean that's the end of the pandemic. Yung end doon means endo, hindi end. It does not mean COVID-19 is harmless. It only means we can predict the impact and we have the tools to control. Hataw Balita. Pag-aaralan ng Department of Health o DOH kung itutuloy pa ang pagsasagawa ng isolation at quarantine sa mga magpopositibo sa COVID-19. Ito'y oras na magtapos na ang umiiral na state of public health emergency sa bansa dahil sa nasabing sakit. Pakinggan po natin ang pahayag ni Dr. Alitea de Guzman, Direktor ng DOH Epidemiology Bureau. Malaki ang magiging epekto ng bakuna natin, yung coverages ng bakuna natin to determine what will be the appropriate, the kumbaga sapat at dapat na magiging policy natin so that we minimize risk for more severe disease and death to as large a number of our population as possible. So yan yung mga dapat pag-aralan with our experts. If number one, do we require and how long ba natin dapat i-require yung isolation? Hataw Balita. Pasado na sa ikalawang pagbasa sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas para makapagpatatag ng Virology Institute sa Pilipinas. Isa ito sa mga priority bill ng Administrasyong Marcos na layong palakasin pa ang pagresponde ng Pilipinas sa tuwing mayroong health emergency. Sa pagtalakay ng House Bill No. 6452 sa plenaryo, sinabi ni House Committee on Health Chairman at Batanes Representative Ciriaco Gatto na pagtutuunan ng pansin ng nasabing panukalang batas ang pag-aaral ng mga virus sa modernong paraan. Kasama na rito ang pag-aaral ng mga bakuna at pagkakaroon ng mabusising pag-aaral ng mga virus na nakakaapekto sa tao, hayop at halaman. Pakinggan natin si House Committee on Health Chairman at Batanes Representative Ciriaco Gatto. Given the urgency of the VIP bill, this humble representation as chairperson of the Committee on Health, together with the Committee on Science and Technology, entreats the support of this august body to immediately approve the VIP bill with the end view of attaining health security for the Filipino nation. Dagdag pa ng mambabatas, mahalaga rin ito para sa national growth and development ng bansa. Hataw Balita.
Papalitan na ng World Health Organization ang tawag sa sakit na monkeypox. Simula ngayon ay tatawagin na lamang itong Mpox kasunod ng serye ng konsultasyon sa mga global experts. Dahil ng pagbabago na iwasan ang stigma na dulot ng kasalukuyang pangalan, tinawag ng monkeypox ang sakit dahil unang natuklasan ito sa mga unggoy noong 1958. Hataw Balita. Inilabas na ng Department of Budget and Management o DBM ang nasa 5.2 billion pesos na pondo para sa Targeted Cash Transfer Program o TCT ng Department of Social Welfare and Development. Sa isang pahayag, sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na inaprubahan nito ang Special Allotment Release Order o SARO para sa implementasyon ng programa. Sakop ng 5.2 billion pesos ang third tranche ng Targeted Cash Transfer Program kung saan nasa 9.8 million ng mga Pilipino ang magiging benepisyaryo nito. Sa ilalim ng naturang programa, makatatanggap ng 500 pesos monthly sa loob ng 6 na buwan ng bawat benepisyaryo upang tulungan ang mga ito na makaagapay sa mataas na presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Hataw Balita. Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang executive order na layong ipromote ang ease of doing business sa Pilipinas. Sa pamamagitan nito, inaasahang magiging competitive ang Pilipinas sa mga kapwa bansa sa Southeast Asia sa usapin ng panghihikayat sa foreign investments. Sa ilalim ng nasabing EO, bibigyang mandato ang mga concerned government agencies na maglaan ng green lane upang mapabilis ang proseso sa requirements, issuance ng permit, lisensya at iba pang mga dokumento. Bibigyan lamang ng 7 working days sa mga ahensya para iproseso ang mga complex transaction habang 20 working days naman para sa technical transactions. Hataw Balita. Pansamantalang sinuspinde ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pangongolekta ng feed-in tariff allowance o FIT-all na kasamang sinisingil sa konsumo sa kuryente. Batay sa kautusan ng ERC, hindi muna sisingilin ang 0.036 centavos per kilowatt hour na ibinabayad sa FIT-all mula sa buwan ng Disyembre ngayong taon hanggang sa February 2023. Layo ng naturang hakbang na ibsa ng epekto sa mga consumer ng mataas na inflation sa bansa. Ang koleksyon ng FIT-all ay hango sa implementasyon ng Renewable Energy Act of 2008 na nakatutulong para sa development ng renewable power sources gaya ng wind, solar, hydro at biomass facilities. Hataw Balita. Oy, kasali ang mga kababaihan sa panukalang mandatory ROTC program ng gobyerno. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, sa ilalim ng bersyon ng panukala ng gobyerno, walang exemption sa mga dadaan sa ROTC at hindi makakagraduate ang hindi sasailalim sa programa. Kaibaan niya ito sa Senate bill na inihain ng senador kung saan may ilang estudyante ang maaaring ma-exempt sa mandatory ROTC gaya ng varsity players, foreign students at may kaugnayan sa relihiyon. Pakinggan natin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Gusto ninyo gender equality. Ayaw nyo i-consider kayo na weaker sex. Di ba? So, tayo, mahalin natin ating bansa. Di ba? Sama-sama tayo dito. Di ba? Kung atakihin tayo dito ng kalaban, hindi lang naman ang lalaki ang tatamaan sa bala, pati babae naman tatamaan ng bala ng kalaban. Tiniyak naman ni De La Rosa na hindi magkakaroon ng pang-aabuso sa ilalim ng ROTC. Dagdag pa ng senador, posibleng sa unang 2 taon ng kolehiyo ipatupad ang mandatory ROTC program at hindi sa senior high school. Aabot kasi anya sa 9.2 billion pesos ang kakailanganin kapag iminandato ang ROTC sa secondary level. It's obvious that malaki pa ang kakailanganing budget pag kung doon natin i-implement sa grades 11 and 12 dahil start from scratch, from zero. Walang ROTC program ang DepEd. Hataw Balita.
Sa iba pang balita, tinitignan ng Department of Transportation na maisakatuparan na sa 2023 ang privatization ng EDSA Busway. Sa isang panayam, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ang pagsasapribado sa operasyon ng EDSA Busway ay malaking tulong para mas mapaganda ang serbisyo nito sa mga commuter. Ayon sa kalihim, kasalukuyang nasa feasibility study pa ang planong privatization at umaasa siya na matatapos ito ngayong 2022. Kapag natapos na ang pag-aaral, iimbitahan nila ang private sector para sa bidding. Hataw Balita. Hinimok ng ilang mambabatas ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na repasuhin ang BFAR Fisheries Administrative Order No. 195 na nagbabawal sa pagbebenta ng imported pink salmon at pampano sa mga palengke. Sa ilalim ng FAO, ang mga nasabing isda ay dapat ibenta lang sa mga hotels, restaurants at mga kumpanya sa canning at processing industries. Pero para kay Senator Rapi Tulfo, anti-poor at isang uri ng diskriminasyon sa mga vendor sa mga palengke ang nasabing kautusan. Pakinggan natin si Senator Rapi Tulfo. Ang mga mayayaman na restaurant at hotel nakalusot sa pag-import ng isda. Pero ang mga maliliit na tindera sa palengke, hindi pwede. At bakit? This is a very clear violation of equal protection. Malinaw na discrimination po ito laban sa mga maliliit na tindera sa merkado. Kinwestiyon din ni Tulfo kung bakit aplikable lang sa pink salmon at pampano ang administrative order gayong marami pa namang ibang uri ng isda ang inaangkat sa mga pamilihan. Si Senator Grace Poe nanawagan sa Department of Agriculture na kausapin ang BFAR upang repasuhin ang kautusan. Pakinggan natin si Senator Grace Poe. Hindi ayusin yung proseso ng importation, bakit ninyo ipagbabawal? At saka parang kailangan pumunta ka sa restaurant para kainin yon Or hotel. or sa hotel. O di lalo nang mas naging discriminating. Correct. Maaari po kayang kausapin ang Department of Agriculture, yung BFAR, na ayusin ang department order na to at i-amend or i-revise o i-repeal. Pwede yan, di ba? Hindi naman yan batas na kailangan dumaan sa atin, di ba? Si Cavite Representative Elpidio Barsaga Jr. pinaiimbestigahan kung may legal na basihan ng FAO ng BFAR. Nauna nang sinabi ng BFAR na maapektuhan ang mga lokal na mangingisda sa Pilipinas kapag hahayaan nila ang bentahan ng imported pink salmon at pampano sa mga palengke. Utos ng ahensya sa mga vendor sa palengke, ipaubos na ang kanilang mga tindang imported pink salmon at pampano hanggang Sabado, December 3. Dahil sa Linggo, December 4, maawal na silang magbenta ng mga nasabing isda. Hataw Balita. Muling nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa temporary restraining order na inisyu ng Court of Appeals na nagsususpinde sa power supply agreement sa pagitan ng Meralco at South Premier Power Corporation na subsidiary ng San Miguel Corporation. Nababahala ang Pangulo sa posibleng pagtaas ng singil sa kuryente na epekto ng TRO. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung worry ko lang itong nangyari sa yung TRO na binigay ng CA doon sa PSA ng San Miguel at saka Meralco. Yun ang worry ko sa'yo. Yun ang inaano namin ngayon. Yun ang talagang tinatrabaho namin ngayon. Na hindi tumaas ang fuel. Not for Christmas man lang. If we could postpone and padandahanin lang natin. Kung tataas man, dahan-dahanin natin ang pagtaas. Nauna nang sinabi ng Energy Regulatory Commission o ERC na nasa 7.5 million na mga consumer ang maapektuhan kapag ipinatupad ang TRO. Nag-ugat ang TRO request sa pagbasura ng ERC sa joint petition ng Meralco at South Premier Power Corporation na taasan ang singil sa kuryente upang mabawi ng San Miguel ang 5.2 billion pesos na lugi nito na epekto ng pagtaas ng presyo ng coal na ginagamit na panggatong sa mga planta. Hataw Balita.
Magsasagawa ng special automated election ang Commission on Elections sa 7th Legislative District ng Cavite sa darating na February 25, 2023. Ito'y para punaan ang nakabakanting pwesto ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Ayon sa COMELEC, sa December 5 hanggang 6, 2022, ang nakatakdang paghahain ng Certificates of Candidacy o COC. Ngunit kung isa lang ang magpa-file ang COC, wala nang mangyayaring special election at otomatikong ipoproklama ang kaisa-isang kandidato alinsunod sa Republic Act 8295 o ang Lone Candidate Law. Pakinggan natin si COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudiang po. Automated elections po ang gagamitin natin dito. So yung kami po ay nakahanda mag-imprenta ng balota na automated, gagamit po ng vote counting machines dito po sa 7th District ng Cavite. Hataw Balita. Inatasan na ang Department of the Interior and Local Government na ipatupad ang unang desisyon ng Commission on Elections o COMELEC na nagdidiskwalipika kay Albay Governor Noel Rosal. Ito'y matapos na mamahagi ng cash assistance ang noon ay alkalde ng Legazpi sa mga tricycle drivers sa lungsod kahit pa umiiral na ang spending ban sa panahon ng campaign period. Ayon kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laudiangco, naisilbi na nila kahapon ang writ of execution. Kasunod ito ay epektibo na ang diskwalifikasyon ni Rosal at kailangan na nitong bumaba sa pwesto. Pakinggan natin si COMELEC spokesperson Director John Rex Laudiangco. Kaya nga po nilabas ang writ of execution ay para ma-implement na po kagad at makaupo under the local government code's rule of succession yung incumbent vice governor. So aakyat po siya bilang gobernador. Paliwanag pa ng komisyon, bigo si Rosal na makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema sa loob ng itinakdang panahon na 5 araw. Kaya ang obligasyon nila sa ngayon ay ipatupad kung ano ang isinasaad sa batas. Samantala, tiniyak naman ng COMELEC na susunod sila kung sakaling maglalabas sa hinaharap ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order with status quo anti-order pabor kay Rosal. Sa kanyang press conference noong isang araw, sinabi ni Rosal na humiling ito ng TRO mula sa Supreme Court. Kung meron man pong PRO na marireceive ang COMELEC at ang DILG, kami naman po ay tatalima doon sa kung ano man po ang nakasaad doon sa temporary restraining. Hataw Balita. Magpapakalat ng nasa 6,000 tauhan ang Philippine National Police sa mga matataong lugar bilang paghahanda sa seguridad ng nalalapit na holiday season. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo, ito'y dahil sa inaasahang mas malaking bilang ng mga tao sa mga pasyalan at pamilihan. Maliban dito, may itinatag din na mga police assistance desk sa iba't ibang mga transportation hubs at pangunahing daan kasabay ng dagdag na deployment ng mga pulis sa mga mall, palengke at mga tiyangge. Una na rin sinabi ng PNP na 85% ng kanilang pwersa ang gagamitin sa seguridad para sa holiday season, kaya kanselado ang lahat ng leave ng mga pulis epektibo sa December 1 hanggang January 10, 2023. Hataw Balita. At sa ating ulat panahon ngayon, sa kasalukuyan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang nakakaapekto sa buong Mindanao. Asahan po ngayong araw sa Caraga, Davao Region at Leyte provinces ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog dahil sa umiiral na ITCZ. Samantala, makararanas naman ngayong araw sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo at malalakas na pag-ulan dahil sa ITCZ at localized thunderstorms. Manatiling alerto po sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay. Samantala, makararanas naman ang buong bansa ng mahina hanggang sa katamtamang lakas ng hangin sa direksyong northeast to east at alon ng dagat na may taas na 0.6 to 2.1 meters.
Ang agwat ng temperatura para sa Lawag ay maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao mula 23 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay mula 16 to 25 degrees Celsius. Sa Daco ng Metro Manila ay mula 23 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay mula 22 to 29 degrees Celsius at sa Legazpi City mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman sa Puerto Princesa, asahan po natin na maglalaro ang temperatura mula 26 to 33 degrees Celsius. Sa Tacloban mula 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay maaaring umabot ng 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu mula 26 to 31 degrees Celsius at sa Iloilo mula 27 hanggang 32 degrees Celsius. Wala pong umiiral na gale warning sa mga baybay ng ating bansa, kaya malaya pa rin pong makapapalaot ang mga mangingisda at may malilit na sasakyang pandagat. Ang araw po ay sisikat alas 6:05 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na ating masisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita Pilipinas. Hataw Balita. Mga taga-suporta ni Albay Gobernador Noel Rosal, ipinahayag ang kanilang mga sentimiento sa pagkakadiskwalipika sa gobernadora. Hataw Balita. Philippine Drug Enforcement Agency sinira ang nasa mahigit 200 million pesos na halaga ng iligal na droga sa Central Visayas. Hataw Balita. Manila Police District paigtingin ang pagbabantay sa mga lugar sa Maynila ngayong holiday season. Hataw Balita. At mga local artist muling nabigyan ng pagkakataon na mapakita ang kanilang talento sa pag-awit sa pagpapatuloy ng Provincial Roadshow ng nag-iisang FM Booth on Wheels sa bansa. Hataw Balita. Patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Pilipinas. Mga kasangbahay, pagkatapos ng matagumpay na Season 9 opening ceremonies, magpapatuloy ang labanan sa basketball court ng ating public servants. Sa Game 1, tatangkain ng PhilHealth Consulta na masungkit ang kanilang unang panalo kontra sa bagong bihis na OPPMS Trailblazers. Sa Game 2 naman, ibig ng SSS Kabalikat na makagawa ng upset laban sa pinalakas na Ombudsman Graftbusters. At sa Game 3, banggaan ng matitibay. Season 8 second placer, AFP Cavaliers, laban sa determinadong Agriculture Food Masters. Saksihan ang galing at determinasyon ng ating mga lingkod bayan sa adhikaing makatulong sa ating mga kapwa na nangangailangan. Ito ang UNTV Cup, ang Liga ng Public Servants. Naturally, in human norms and standards, those who are weak are despised. But in the Bible, those who are weak are given honor. Best solution palagi is before you do anything, kneel down and pray. Ask for guidance kung ano yung pwede mo gawin sa buhay. Alam niyo po, lahat under the sun na maiisip ng tao na gusto niyang malaman, mas makakakuha siya ng magandang perspective from the Bible. God knows our infirmities. God knows that we are weak. We will sin whoever we are. But the question is not our sins, but our will to do His will.
God will always have that compassion. For us to go to heaven, we have first to acknowledge the existence of God. That is the first and foremost thing that we have to do. Ang isipin natin, God knows best. Sa Kanya ka magtiwala. Minus God, then everything will be in vain. But with God, every problem will be solved. Oras, 5 minuto, makalipas po ang ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Inilunsad ng Department of Health ang Smoke-Free Manila Bay Campaign. Ito'y kalinsabay sa paggunita ng Lung Cancer Awareness Month. Layo ng kampanya na magkaroon ng breathable environment na maaaring ma-enjoy ng publiko. Kabilang sa stakeholders ng kampanya ay ilang ahensya ng gobyerno at non-government organizations. Sa datos ng World Health Organization noong 2020, pangalawang lung cancer sa pinakalaganap na sakit at karaniwang dahilan ng cancer-related deaths sa buong mundo. Hataw Balita. Patuloy na bumababa ang kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa lungsod ng Butuan. Ito'y base sa pinakabagong data na inilabas ng City Health Office o CHO ng lungsod. Sa weekly report ng CHO mula November 21 hanggang November 27, makikita ang pagbaba ng active cases sa lungsod. Mula 16 ngayon ay mas bumaba ito sa bilang na 9 na lamang. Sa kabuuan, umabot na sa 15,284 ang naitalang kaso ng COVID-19 sa lungsod, kung saan 14,724 ang nakarecover rito habang 557 naman ang naitalang nasawi. Ayon naman sa Department of Health Caraga, as of November 26 ay nasa 91.14% na ng kabuuang bilang ng mga residente sa rehiyon ang fully vaccinated na. Hinikayat ang Butuan, CHO ang mga mamamayan na panatiling sumunod sa ipinatutupad na minimum health protocol sa lungsod at hinikayat din na magpabakuna kontra COVID-19 upang mas maprotektahan ang kalusugan. Hataw Balita. Ipinahayag ng mga taga-suporta ni Albay Gobernador Noel Rosal ang kanilang mga sentimiento sa pagkakadiskwalipika kay Rosal at ipinakita ang kanilang pakikiisa sa laban. Para sa kanila, hindi lang ito laban ng gobernador, kundi laban ng mayorya ng mga Albayano. Si Venus Palles humahataw. Hataw Balita. Kahapon maagang nagtipon-tipon sa Kapitolyo ng Albay ang mga taga-suporta ni Governor Noel Rosal upang ipakita ang kanilang suporta at pakikiisa sa laban ni Rosal. Nakasuot ng pulang t-shirt ang mga taga-suporta ni Rosal na nanggaling sa iba't ibang bayan ng Albay. Para sa kanila, hindi lang ito laban ng gobernador, kundi laban ng mayorya ng mga Albayano. Nagsagawa ng vigil at tuloy-tuloy na pagpapatunog ng Liberty Bell, pagpapakita ng suporta kay Rosal. Naging emosyonal ang ilan at humiling na gawing patas ang desisyon ng Korte Suprema at panatilihin sa posisyon ang gobernador. Nagmamakaawa ako sa Supreme Court. Tulungan niyo ang aming gobernador na si Rosal. Huwag makinig sa mga haka-haka kasi ang aming gobernador sa tunay at sa loob niya, mabuting tao ang aming gobernador dito sa Albay. Kaya kung maaari lang, yung Supreme Court, damdamin nila ang tunay na fairness sa amin dito sa probinsya ng Albay. Kasi Gobro Rosal lang po ang nahiling tunay na nagmamalasakit po sa araw sa muyang mga piyos na Albayanos. Kaya po, maski sa inalaban ni Gobro Rosal po, susuportahan niyo po siya. Si Governor Rosal, dahil siya mahalin. Ibalik bang giraray po siya sa pagka-governor. Sa nahiling niyo po, naray po ang sa iyang performance sa iya pong tigigibo.
Sa ngayon wala pang pahayag si Governor Rosal matapos nang isilbi ang kautusan ng COMELEC na bumaba ito sa pwesto. Pero nauna nang sinabi ni Rosal na anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema, nakahanda siyang bumaba sa pwesto at nakikiusap sa mga albayano na tanggapin ang desisyon at mag-move on na lang. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Legazpi City, Albay, Venus Palyas, Umahataw. Hataw Balita. Mahigit 600,000 pisong halaga ng ilegal na droga ang nasabat ng Philippine National Police sa Santo Tomas City, Batangas. Samantala, sinira naman ng Philippine Drug Enforcement Agency ang nasa mahigit 200 million pesos na halaga ng ilegal na droga sa Central Visayas. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Naaresto ng Santo Tomas, Batangas Police ang isang drug suspect matapos ang isinagawang drug bypass operation sa Barangay Poblacion 2, Santo Tomas City, Batangas kahapon ng umaga. Kinilala ang naarestong suspect na si Akrima Umbag Pagador na ayon sa Santo Tomas Police ay kabilang umano sa mga high-value individual. Nakumpiska sa suspect ang nasa 12 pakete ng hininalang shabu na may tinatayang halaga na 680,000 pesos. Samantala, sinira naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Central Visayas ang nasa mahigit 256 million pesos na halaga ng iba't ibang uri ng ilegal na droga. Kabilang sa mga sinira ang nasa mahigit 36 kilograms ng shabu, 372 grams ng marijuana, 2,984 tablets ng methylene dioxymethamphetamine o MDMA at 3.65 milliliters ng nalbuphine hydrochloride. Sinira ang mga nakumpiskang ilegal na droga sa pamamagitan ng thermal decomposition batay na rin sa kautusan ng korte. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. Nakakatakda ng isagawa ang plebisito o botohan para gawing lungsod ang munisipalidad ng Baliwag sa Bulacan sa darating na Disyembre sa halip na gawin sa Enero ng susunod na taon. Bunsod dito ng pagkansela sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Tuloy na sa December 17 ang plebisito para sa cityhood ng bayan ng Baliwag, Bulacan matapos hindi matuloy nitong nakaraang Enero. Ayon kay Edna Hiner, ang Municipal Election Officer ng Baliwag, nagsimula ng election period nitong November 24 at magtatapos hanggang December 24 ngayong taon. Okay sana kung 60%, kung 70% ang makilahok. So gagawin namin lahat ang aming makakaya para marating namin pinakamalayong barangay. Dahil dito, pinatupad na rin ang gun ban sa Baliwag. Magsasagawa na rin ng checkpoint ang PNP at AFP sa lugar. Nagdadatingan na ng ating mga augmentation from PNP, AFP. So preparado kami lahat. Nag-command conference na rin kami with our regional director. Sa tala ng COMELEC, nasa 108,572 ang inaasahan na boboto na mula sa 27 barangay. 26 naman ang polling precinct, habang 200 ang cluster precinct sa mga paaralan. Yes or no lang ang maaaring pagpilian sa pagboto ng mga botante. Ayon naman sa ilang negosyante, kapag naging syudad na ang Baliwag ay dadami ang investment at negosyo. Sa aking palagay, ito'y magkakaroon po ng malaking oportunidad sa ibang mga negosyante dito sa bayan ng Baliwag. Magkakaroon po ng mas malaking pagkakataon na maging maunlad po itong bayan ng Baliwag dahil magiging open market itong bayan ng Baliwag. So ibig sabihin po, malaking pagkakataon sa mga namumuhunan na magkaroon ng mga sariling negosyo. Para naman sa waitress na si Aida, pabor sa mga kagaya niyang manggagawa na maging lungsod ang Baliwag. Kagaya ko isang waitress, pabor akong maging city para to. Samantala, nangangampanya naman ang alkalde ng Baliwag na si Mayor Ferdy Estrella sa 27 barangay para makuha ang suporta para sa ganap na maging syudad na ang nasabing munisipalidad. Ayon sa kanya, mas malaki ang pondo ng kanilang bayan kapag naging lungsod na ito. Sa ngayon, hawak na ng COMELEC ang list of voters at inaantay na lang nila ang special ballots at mga supply mula sa COMELEC National Office para maging all system go na ang nasabing plebisito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita!
Paigtingin ng Manila Police District ang pagbabantay sa mga lugar sa Tondo, Manila ngayong holiday season. Si Christian Lopez humahataw. Hataw Balita. Pinulong na ng Manila Police District o MPD ang mga barangay opisyal sa Tondo, Manila kahapon. Layunin ng ginawang pagpupulong na mapaigting ang pagbabantay sa Tondo, Manila, lalo na sa Divisoria ngayong darating na holiday season. Ayon kay Manila Police District Director Police Brigadier General Andre Dizon, malaking tulong aniya sa mga pulis ang mga barangay opisyal, lalo na sa pagbabantay ng seguridad. Napakalaking tulong po ang barangay kasi sila po yung nandiyan sa community, sila ang kasama ng mga naninirahan dyan. Alam po nila kung sino at ano ang mga ginagawa ng nasa paligid. Yung pulis po, tayo po ay kanila lang sumbungan. Yung mga information na dapat i-process ng pulis, mag-i-convert po natin yun into intelligence. Napakalaking tulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa lugar. Nagkaloob naman ang MPD Police Station 2 sa 8 barangay ng 40 two-way radio at 76 na pito upang mapabilis ang kanilang pagresponde sa mga krimen na posibleng mangyari sa kanilang nasasakupan. Police visibility on the part of the PNP, but for the barangay, more on information gathering. Kasi sila po yung dapat magpatrolya na nakasibilyan, makakaalam po ano yung nangyayari sa likuran ng PNP. So malaking tulong po ang gagawin ng ating mga barangay tanod, barangay officials sa pagmamatyag sa ating paligid. Dagdag pa ni Police Brigadier General Dizon, napakalaga na may ugnayan ang pulis at barangay upang mapadali ang paglutas sa krimen. Paalala nito sa publiko na mag-ingat sa mga mandurukot ngayong darating na holiday season at agad na isumbong sa mga tauhan ng PNP na nagbabantay sa kanilang lugar. Sa atin sa mga kapwa Manileño, hindi po kayang gampanan ng pulis lang ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Bagkus ito po ay tulong-tulong. Kaya may tinatawag na nga po tayo na whole of nation approach kasi hindi lang sa paglaban sa terorista, bagkus anumang uri ng krimen, anumang uri ng nangyayaring kasamaan sa paligid, dapat pinagtutulong-tulangan po ito. Lahat po dapat mag-share, mag-contribute. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Christian Lopez, humahataw! Hataw Balita. Nagsagawa ng inspeksyon ng Philippine National Police sa ilang planta at mga tindahan ng paputok sa Bulacan. Ito'y matapos ang magkakasunod na pagsabog ng mga ilegal na paggawaan ng paputok sa Bulacan at Laguna. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Isang buwan bago ang pagpapalit ng taon, 5 na ang nasawi at 2 naman ang nasugatan sa Laguna at 8 ang nasugatan sa Bulacan dahil sa pagsabog ng mga iligal na paggawaan ng paputok at pailaw ngayong Nobyembre. Ang mga nasawi at nasugatan, mga kamag-anak pa ng may-ari ng iligal na paggawaan na itinayo sa mga residential area. At para hindi na maulit pa ang ganitong mga pangyayari, kahapon ay ininspeksyon na ng Philippine National Police o PNP ang manufacturing plant sa San Rafael at tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Sa pag-ikot ng PNP at Civil Security Group o CSG sa buong planta, wala naman silang nakitang paglabag. Meron silang matataas na firewall na nagsisilbing pangharang, plastic bag ng tubig na nakalagay sa bawat lugar na madaling butasin sakaling magkaroon ng sunog. At limitado lang din ang gumagawa sa bawat area. At malayo din ito sa kabahayan para iwas sa disgrasya. Kung paano nila ginagawa yung mga components, nakita ko na very safe naman, very safe at malayo sa disgrasya at may mga precautionary, may naka-in place na mga safety net sila para maiwasan nga yung disgrasya at certified sila, may mga process silang sinusunod to make sure na uniform at tama ang lahat ng steps and procedures in making a pyrotechnic device. Ayon naman sa manufacturer ng Dragon Fireworks, hindi sila maglalabas ng produkto nang hindi ito ligtas gamitin. Kasi bawat stage of production na nakita nyo, pag nag-transfer siya to the next station, tinetesting siya. So bago po maging finished product siya at ibenta sa merkado, na-testing na po siya in every stage.
So malamang po, almost 100% po talaga na talagang sisindi po lahat yan ng maayos. Kasunod nito, pinuntahan naman ang mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan para tignan kung may nagbebenta ng imported na paputok at pailaw at kung may nagbebenta ng oversized na paputok. Ipinagbabawal din na mag-stock ng mahigit 50 kilograms na firecrackers at mahigit 1,000 kilograms na pyrotechnics devices. Hindi rin pwedeng mag-stock ng marami sa mga tindahan. Kailangan ay may bodega na paglalagyan ng ibang produkto. Ayon sa PNP, bawal ding mabasa ang mga paputok at pailaw sa mga tindahan dahil madali itong magliyab. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagluluto at paninigarilyo malapit sa tindahan ng paputok. Ayon pa rin sa PNP, hindi naman bawal ang paputok. Kailangan lang itong i-regulate at isaayos para sa kaligtasan ng lahat. Ito, una, dapat may fire extinguisher sila, no? Para in case na magkaroon ng sunog, may immediate sila, pamatay sunog sila. Pangalawa, talagang paninigarilyo dito dahil highly combustible ang mga materials na to at madaling sumabog. Kaya binabawal talaga ang manigarilyo, tsaka mag-test dito sa area. Samantala, nilinaw naman ng PNP na walang total ban ng paputok, kundi dapat i-regulate ang paggamit nito. Sa tala ng PNP, 25 manufacturer lang ang aprobadong may lisensya sa bansa, habang 81 dealers naman sa Bulacan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahakalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Matagumpay na nailagay ng Philippine Coast Guard o PCG Southern Tagalog ang mga pontoons na magsisilbing floating bridge sa nasirang tulay sa Barangay Tipa, San Juan, Batangas nitong Lunes, November 28. Matatandaan noong October 30 ng kasagsagaan ng Bagyong Paeng ay gumuho ang Bantilan Bridge na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Quezon at Batangas. Ayon kay PCG District Commander Inocencio Rosario, ang kahalagahan umano ng mga lumulutang na pontoon ay malaking tulong sa mga residente sa bayan ng San Juan, Batangas at Sariaya, Quezon na tumatawid sa ilog ng Bantilan. Dumalo rin sa nasabing aktibidad sina San Juan, Batangas Mayor Ildebrando Salud at Sariaya, Quezon Mayor Marcelo Gayeta, kasama rin ang iba't ibang station commander ng PCG sa Calabar Zone. Hataw Balita! 3 cacao farmers mula sa Davao Region ang magre-represent sa bansang Pilipinas sa gaganaping 2023 International Cocoa Awards sa Paris, France. Itong pinakamalaking international annual trade fair ng cocoa at ng chocolate industry. Kinilalang mapalad na cocoa farmers na si Judith Gabasa, Policarpio Enricoso Jr. at si Melinda Villaflor na nagwagirin sa katatapos lang na 2022 Philippine Cacao Quality Awards. Kilala ang Davao Region bilang Chocolate and Cacao Capital of the Philippines, kaya naman suportado ang mga farmers mula sa rehiyon na maglabas ng mga dekalidad na cacao products. Hataw Balita! Nagpapatuloy ang Provincial Roadshow ng nag-iisang FM booth on wheels sa bansa. Walang iba kundi ang Wish 1075 bus. Sa pagkakataong ito, nabigyan naman ng chance ang mga taga Panabo City na muling masilayan ang Wish 1075 bus at ang mga local artists nito na maipakita ang kanilang talento sa pag-awit. Si Marisol Montaño, humahataw. Hataw Balita! Mapigilang tumili, kiligin at mapatalon sa saya ng mga taga Panabo City nang muli silang bisitahin ng Wish 1075 bus. Sa pangalawang roadshow nito sa Davao Region matapos ang halos 3 taon. Tila isang dream come true para sa Davaoeños ang muling masilayan ang iconic bus kung saan nakapagtanghal na ang marami sa kanilang mga iniidolong mga awit. Aantay sa umagang kay hindi di man nakita po na po pa rin mag-iingay. Marami pong mga ang habol ko sa'yo. Malaki ang pasasalamat ng mga taga-Panabo dahil kahit nasa probinsya, sinadya ng Wish 1075 ang lungsod at binigyan ng pagkakataon ang mga local artists nito na makapagtanghal sa nag-iisang FM booth on wheels ng bansa. Kami po na mga tao din sa Panabo kay happy jud kay may kay na chance na
mga local artist na makakanta sa bus and ma-share ilang mga talento sa pagkanta. Guys, kung ako sa inyo adto na mo dere, usahay na kayo mo adto dere do, promise. So wala di ko nag-expect magagin ako din ay naka-orange ako sala. Wish 1075. Moto nang utan ako asa ni kung kanus yun mo siya dire sulod to dali-dali din sulod ang bakambak tayo yung dira grabe. Thank you kayo sa Wish Bus kay nagnaala po sila diri balik sa Panabo City. Happy kayo mi kay nakakita na pakapicture pa yun mi. This is the third time that the Wish Bus has visited Panabo City and we are so proud that we've been chosen to be their venue. Hindi naman makapaniwala ang mga local artists na mula sa panonood lang ng mga Wish-exclusive video sa YouTube, sila mismo ay nabigyan din ng pagkakataon nang makaawit sa Wish 1075 bus at maiparinig sa madla ang pinaghirapan nilang original compositions. Every mga performer or mga singer or mga banda murag ginakuan jud na niyang ginahandom jud na sa matag banda nga maka-perform anang bus nga ato ang iconic bus no. So lami kay sa feeling ma'am nga na paghuman mura siya that's it murag nga na siya lami siya. Honored kayo na maka-perform sa Wish Bus, maka-share og mga original composition na and happy kayo. Ang feeling kulba nga happy. Dati ginatanaw lang namo sa sa YouTube. Pero karon di ay nga isa dai mi nga nakatungtong sa Wish Bus daghan kay salamat. Aabangan naman sa susunod na provincial roadshow ng Wish 1075 bus ang pagpunta nito sa Tagum City sa December 2, 2022 at ang nalalapit na kauna-unahang Wish Day concert sa SMX Lanang sa December 4, tampok ang bagong short film na may titulong A Friend of Mine. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marisol Montaño, humahataw! Hataw Balita. At Christian, tayo ay patuloy na nag-aanyaya sa ating mga kababayan sa mass indoctrination ng MCGI. Day 3 na po tayo. Mamayang alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung mayroon po kayong balita hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit, Kapitulo 85, Talatang 9. Tunay na ang kanyang pagliligtas ay malapit sa kanila na nangatatakot sa kanya, upang ang kaluwalhatian ay tumahan sa aming lupain. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-30 sa buwan ng Nobyembre 2022. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po sa Diyos at magandang umaga.